Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. Tayo po'y mawit. Bago po yan, ay tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, Panginoon. At minalangin, Panginoon, ang iyong pagsama sa bawat isa. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. At sa aming pagpupuri, Panginoon, na ikaw ang aming patuloy na maitaas, masamba, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, siya lumukob, Panginoon, sa bawat isa. Sa iyong kapurihan, at dalaan din po namin, Panginoon, na aming mga kasamahan na wala pa rito. At nawa sila ay makahabol at maka-join, Panginoon, sa discipleship na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. See your spirit, fall in power, from your holy is from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. And feel your passion from heaven. Oh, consuming love. Holy Spirit, come and power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my heart, that I may live, my Lord, in the last Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. And see your presence, friend of man, unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. Feel your precious friend from heaven. Your consuming love. Holy Spirit, come and power, change my heart, that I may live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come and power, change my heart, that I may live for you, my God. Let your Spirit come and power, change my heart, that I may live for you, my Lord, come and ask Lord. So I yearn for you, long to see you
you. Lord, I lift my hands before you. And so I yearn for you, long to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my life. Let your Spirit come in power, change my heart that I may but Lord, Holy Spirit, come in power, change my heart that I may for you, my God. Let your Spirit come in power, change my heart that I may alone, yes, Lord. The holiness, Lord. Holiness, Lord. Holiness, Lord. Ocean fire, fire into place. A passion for your name. Lord, have your way. Lord, have your way. Don't you find into me a passion for your name. For this place, Lord, have your way. Lord, have your way. Don't you find into me. Passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. 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 Lord, have your way in us. Okay, let's pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataong kami ay magkakasama-sama, mag-aral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita na ito ay magiging transforming nga sa aming buhay. At makakilos ang banal na Espiritu amongst us, Panginoon, so that the change in our lives will become reality, Panginoon, towards Christ-likeness, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na inalaw mong makasama namin sa gabing ito. At hayaan niyo, Panginoon, na maging ang iba pa ay madali lang silang makasama sa meet na ito
At tunay nga, Panginoon, na bigyan niyo kami ng inyong karunungan, ng iyong wisdom, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa ating lahat muli. So, kumusta kayo sa gabing ito? Sa gabing ito ay ito yung ating pang 28 na leksyon sa Pastor's Hour. We're still on the topic of the Holy Spirit. This is part 2. Yung part 1 natin last Tuesday ay yun yung the person of the Holy Spirit. Ito ngayon, ang part 2 is the ministry of the Holy Spirit. Okay? So, para sa ating question, the question that we will try to answer tonight ay ang question na what is the Holy Spirit doing? What is the work of the Holy Spirit sa ating buhay? In us at saka around us. In the church, in the community, ano bang ginagawa ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan? Lalo na sa ating kapanahunan na ngayon, no? Okay? So, yun yung question that we will try to answer tonight. Kagaya din last week, marami din tayong passages na iti-take up. So, i-take note nyo lang yung passages at i-ano ninyo, i-research nyo na lang sa inyong mga sariling oras. Ang isang passage natin, ang isang passage natin ay yung nasa main passage natin ay yung nasa John 14:26. Ang sabi doon, "But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you." So, the Holy Spirit, also called as the advocate, ipapadala siya ng Ama, okay? At siya ay tuturuan kayo lahat at ipaalaala sa inyo lahat ng mga, sabi ni Kristo, lahat ng sinabi ko sa inyo. Okay? Meron pang isa, yung isang John 16, pero isa lang ating kuning passage niyan. Sabi doon, "And when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment." So mayroon siyang convicting power. Iko-convict niya ang daigdig sa kasalanan. Okay? At ipapaliwanag niya ang katwiran ng Diyos. At magbibigay siya ng babala tungkol sa coming judgment. Actually, hindi nakasama sa passage na ito, sa mga main passage, pero importante din siya, yung Acts 1:8. Kasi lahat naman tayo siguro ay kabisado na itong Acts 1:8. Okay? Gusto ko nga ma-check ang Acts 1:8 kung memoryado natin. Tanungin ko kaya si Kaumeng. Kaumeng, ano bang Acts 1:8? Memoryado ba? Kaumeng, memoryado ba natin ang Acts 1:8? Hindi ko po masyadong yung kung yun na nga, pero ang parang ang ano ko po dun sa Acts 1:8 is yung sinabi ni Christ na when the Spirit will come, na siya yung papalit sa atin dito. Yung pag-ascend niya po sa langit. Okay. Yun po ba yun? Hindi pa. Yung ang Acts 1:8 sabi na you will receive power. So, dito sa ating two-part na lesson, okay, of which we have considered the first part last week, yung person of the Holy Spirit. So, ito ngayon, consider natin ang second part. Didiscuss natin ang ministry of the Holy Spirit or the work of the Holy Spirit, not only in our life. Welcome, Rem.
but also around us, lalo na sa church. Nasabi na banggit nga natin last week na ang Holy Spirit was very important in the life of the early church. Kaya makita natin na yung early church ay talaga namang grabe ang kanyang growth. Daming mga signs and wonders na nangyari sa early church, sa buhay ng mga apostol, sa buhay ng mga elders, daming mga signs and wonders because of the Holy Spirit. Okay? So, Holy Spirit is very important in the life of the church. At makita nga natin na the church age can also be considered as the dispensation of the Holy Spirit. Okay? So, para natin maunawaan ang ministry, ang work ng Holy Spirit, atin siyang subaybayan mula doon sa simula. Okay? So the work of the Holy Spirit, i-divide natin siya into seven time periods. The first time period is in creation, and then in the pre-diluvian period, and then in the patriarchal period, patapos ng patriarchal period, monarchy, time of the judges, tapos times of the monarchy, and then the times of the Messiah, and lastly in the church age. So hinati ko siya sa 7 periods ang ating pag-consider sa work of the Holy Spirit. Balikan natin yung creation. Ano ba ang ginawa? Ano ba ang papel ng Holy Spirit in creation? Edward, ano sa tingin mo ang papel ng Holy Spirit in creation? Tayo, di ba nung time ng creation, sabi ng Genesis, the Spirit of the Lord hover the whole earth. Baga parang sinaklawan niya para mangyari yung mga nais niya mangyari. Okay, so ano ibig sabihin nung the Holy Spirit was hovering over the waters? Ano ibig sabihin nun? Ako pa rin po tayo. Ano ibig sabihin nung sabi kasi sa Genesis chapter 1 verse 3, the Holy Spirit was hovering, okay, over the waters. Sa Genesis chapter 3 yun tayo, di ba? Yeah, the Spirit of God was hovering on the waters. Genesis chapter 1 verse 2b. Ano na ibig sabihin niyan? What is the significance noong that the Holy Spirit is hovering over the waters? Parang pinapakita doon tayo yung preserve niya yung tayo, yung mga tawag dito yung earth, preserve niya tayo para doon sa activities na nais niya mangyari. Okay. So, itong imahe ng spirit hovering over the water ay kagaya ng isang mother bird, isang inahin na caring and protecting her young. So makita ninyo, kung mapapansin ninyo, kayong mga nakapunta na sa mga medyo probinsya, na every time na merong nasa ere na eagle or hawk, yung lawin, tatawagin ng inahing manok yung kanyang mga anak at itatago niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. So yun yung word na hovering, yun yung word na nililimliman niya. Ang isang kahulugan pa ng paglilimlim ng manok, ang isang inahin ng manok, pag naglilimlim, ibig sabihin, mayroong mga itlog yan na pinipisa niya
So there is something that is about to happen. There is something that is coming out. Okay? Doon sa kanyang paglilimlim. So yun yung significance nung sinasabing the Spirit of God is hovering over the waters. The Spirit of God is hovering over the waters. So makita natin na mayroong pwedeng mangyayari. Mayroong inaabangang pangyayari. Okay? So, even in creation, nandoon na ang banal na Espiritu. Nandoon na siya. Kasama siya sa pag-create ng ng heaven and earth. Kasama siya. May mahalaga siyang papel. Okay? So, yun yung sa creation. In the pre-diluvian times, ano ba yung pre-diluvian times? Ito yung time mula sa fall, yung pagbagsak ng tao, hanggang sa flood, hanggang doon sa pagbaha. Yun yung tinatawag nating pre-diluvian times. So, basically, that is in Genesis chapter 3, chapter 4, 5, and chapter 6, bago bumaha. So, yun yung period ng tinatawag na pre-diluvian times. Ano ang papel ng Espiritu Santo sa pre-diluvian times? Tanong natin si kasunod dito sa listahan. Gemma. Anong naging papel ng banal na Espiritu sa time before the flood? Ang papel ng Holy Spirit tayo before the flood? Yes. Siya yung nag-convict sa mga tao. Before the flood? Nagkaroon ba ng conviction before the flood? Wala. Di ba? Wala. Lahat ng tao yata ay nagkasala maliban kay Noah and family. Di ba? Opo. So hindi siya nag-convict. Oo. Yung kanyang convicting function ay inactive. Tingnan mo sa Genesis chapter 6 verse 3, James. 6 verse 3. Yes. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipaintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Ano ibig sabihin? At ano ang significance ng banal na espiritu diyan? So parang Sige. Siya na yung kasi hindi niya napaintulot na mabuhay na matagal ang tao hanggang 120 na lang. So siya yung nagpo-control sa buhay ng tao, siya yung kumikilos. Paano ba nabubuhay ang tao? Ano ba ang nagbibigay ng buhay sa tao? Spirit, di ba? Spirit bilang Kaya bilang patay tayo sa espiritu. Di ba? Oo. Sa chapter 2, sabi doon, hiningan ng Diyos yung luwad, at ito'y nagkaroon ng buhay. So the life of man ay nagmumula doon sa breath of life. Who is the spirit? Okay? So, ang implication dito ganito. At ito'y prophetic. Itong gawain na ito ng Espiritu Santo. Tandaan mo yung ang flood ay hinayaan ng Diyos upang malipol ang lahat ng masasama para magkaroon ng judgment on evil. So, the implication is ganito. Nilimitahan niya ang buhay ng tao ng 120 years. Okay? Yan ang isang meaning dito. Another meaning is that ganito. Binibigyan niya ng 120 years ang tao during this time para manumbalik sa kanya.
Kapag hindi, ayun nga, hindi nga nangyari, kaya inalaw niya yung flood. Kapag hindi, mamamatay ang tao. At anong nangyayari pag namamatay ang tao? James, anong mangyayari pag namamatay ang tao? Mamamatay ang tao. Wala nang buhay. Wala nang buhay. Wala nang Wala buhay. nang spirito. Okay? Oo. The implication is this, that God, before judgment, yung total judgment, God will withdraw His Spirit. Aalisin niya ang kanyang Espiritu Santo. Kaya nga sabi ko prophetic, kasi yun din ang gagawin niya bago niya ibagsak yung Great Tribulation. Ang Great Tribulation kasi is God's judgment on the world. Bago niya ibagsak ang Great Tribulation, aalisin muna niya ang Espiritu Santo sa daigdig. Yung ministry of the Holy Spirit in the world through sa pamamagitan ng church ay aalisin ng Diyos. And this is one encouragement sa atin. Kasi dito sinasabi sa atin na talagang totoong may rapture. Di kagaya ng sinasabi ng maraming ngayong katuruan na walang rapture, may rapture. Kasi it has always been God's practice na aalisin niya ang mga tao niya at poprotektahan niya from the judgment that will come. And the rapture will protect the people of God from the judgment that is about to come. So, encouragement sa atin yan. Yung sinabi niya, I will limit, I will not, my spirit will not contend with man, for he is mortal, and his days shall be 120 years. May limitation yan, and then he will take his spirit so that judgment will come. Okay? Yun yung pre-diluvian times. In the patriarchal times, anong papel ng Espiritu Santo? Anong gawain ng Espiritu Santo in the patriarchal times? Ang patriarchal times naman, yun yung after the flood hanggang sa buhay ni na Joshua. Yun yung patriarchal times. Mula kay Abraham sa Genesis chapter 11 hanggang sa aklat ng Joshua. Yun yung patriarchal times. Sinong nakalista? Sunod na nakalista dito. Oh, si Chris. Chris, ano ang papel kaya ng Espiritu Santo in the patriarchal times? Anong ginagawa niya? Chris, mayroon bang? Ano po? Ang hirap. Sabi po dito kasi ang patriarchal relating to a system of society or government controlled by men. Yun yung definition ng dictionary. Pero ang tinutukoy natin ng patriarchal time is a period of time after the flood and up to the time of Joshua. Yun yung tinatawag nating patriarchal times. Kasi ang tawag ng mga leaders doon, mga patriarchs, sina Moses, sina Abraham, mga patriarchs ang tawag sa kanila. Kaya patriarchal times. Yung early leaders, patriarchs. So anong papel? Nung mula sa buhay ni Abraham hanggang sa panahon ni Joshua, anong papel ng Espiritu Santo? Anong gawain niya? What do you think? Siguro po siya yung kumbaga guide nila that time to share the word of God. Okay. Sa Job chapter 33 verse 4, may Bible ka dyan, Chris? Opo. Job 33 verse 4. Yung aklat ng Job, nasa bandang malapit na yan sa awit. Pero actually, ang kapanahonan ng Job ay panahon ng patriarch. Halos sabi nga ng ibang author, si Job daw ay kasabayan ni Abraham. Si Job. Sabi ng ibang author. So, kaya kunuha ko yung Job 33 verse 4. Anong sabi niyan?
Job 33 po. Aha. Job 33 verse 4 po. Sabi po sa Job 33 verse 4, for the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Yan. Anong ina-acknowledge ni Job dyan? Ano yung ina-acknowledge niya? That the Spirit of God is the life giver. Ng life giver, yung Spirit of God na ina-acknowledge ni Job. Okay? Sabi niya, the Spirit of God has made me, and the Spirit of and the breath of the Almighty gives me life. So makita mo, marami tayong verse dyan sa patriarchal times. Ay, note nyo na lang, Exodus 31 verses 1 to 3, note nyo na lang yan, makita natin dito, si Lord, biniyayaan niya sina Bezalel at saka yung ibang mga artisans ng mga skills, mga spirit-filled abilities para magawa ang tabernacle. So, in Numbers 11 verse 25, note nyo rin, the Lord came down in the clouds and spoke with him, si Moses. And he took of the spirit that was in him and put the spirit on the 70, yung 70 elders. When the spirit rested on them, they prophesied, but they did not do it again. So, makita natin ang kilos ng Espiritu Santo dyan. Kung may pili ang Espiritu Santo ng mga tao na gagamitin niya, siya ang nag-i-empower sa kanila. Okay? Kaya nagpo-prophesy yung 70 elders. Sina Bezalel, ang gaganda ng kanilang ginawa. Nung tabernacle, nung natapos ay napakaganda. Dahil sa gawa ni Bezalel. So let's go to the time of the judges. Time of the judges. Time of the judges. Sinong tatanungin ko? Time of the judges. Kaoming. Ang nandito ang kasunod sa listahan ko. Si Kaoming. Sorry, yung sa time, yung gawa ko ng Holy Spirit. Okay, hanggang Joshua, mula Joshua, and then after Joshua, makita natin yung Book of Judges, up to the time of Samuel. So Joshua up to the time of Samuel. May nag-iisip ko sa iyo, Kaoming. Kasi magkadikit po kami nung cellphone ni Christy. Isa dapat naka-mute. Okay. So, ano po yung basahin mo yung verse na 1 Samuel Judges chapter 13 verse 25. 25. Judges 13 verse 25. Ikaw na bumasa. Sige. Mamaya magbabasa ka rin. Ikaw naman kasunod sa listahan ko eh. Ay, Daddy. And the Spirit of the Lord began to move upon him at Mahane, then between Zara and Eshtaol. Yan. Ang tinutukoy dyan, di ba ho, si Samson, di ba? Ito yung buhay ni Samson. Sinasabi dito, the Spirit of the Lord began to move upon him. Ano ibig sabihin noon?
that the Spirit of the Lord began to move in the life of Samson. Ano ibig sabihin nun? Ano po, Pastor, nung panahon na yon, di ba si Samson masyado na siyang naano kay Delilah? Itong panahon na to, hindi pa. Hindi pa. Kasi simula lang hindi pa nga nagsimula ang ministry niya. Si Samson. The Holy Spirit is working in his life. Hindi pa. Sa buhay po magkaserbo ni Samson. Ayan. So ito yung panahon na yung Espiritu Santo itinutulak na si Samson para gampanan ang kanyang destiny. Kasi may destiny si Samson bilang judge of Israel. So si Samson masyado si Samson Kung titingnan natin ang ugali ni Samson, parang hedonistic, masyadong nakatingin sa sarili. So itinutulak na siya ng Espiritu para lawakan ang kanyang paningin. Tingnan niya na ang kanyang bayan pala ay aping-api at kailangan ng isang deliverer, isang judge. So the Spirit is now pushing Samson so that he will start to perform God's plan for his life. Yung kasunod, ito kay Sister Christine din ito. 1 Samuel 16, 13 and 14. Sister Christine. 1 Samuel 16, 13 and 14. 16? Chapter 16, 13 and verse 13 and 14. Okay, 13 and 14. 16, 13. Okay. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from the day forward. So Samuel arose and went to Ramah. 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Yan, okay? So, may contrast dyan, si David saka si Saul. Yes. Si David was anointed, pero si Saul naman, inaalisan ng Holy Spirit. So, anong masasabi natin? Anong gawain ng Espiritu Santo dyan? Sa passage na yan, in the time of the judges. So, if you are good here, kung mabuti ka, obedient ka or sumusunod ka sa Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay be upon you. At kapag ikaw ay something na sinusuway, aalis ang Holy Spirit sa buhay mo. So iba ang moving, iba pala ang working ng banal na espiritu sa panahon ng Old Testament. Kasi pwede siyang umalis sa isang tao Pwede niyang alisan ang isang tao. Whereas in our time, hindi tayo inaalisan ng Espiritu Santo. Kahit napakalalim, napakabigat ng ating kasalanan, hindi siya umalis sa ating kapanahunan. Okay? So, yan ang kaibahan natin sa Old Testament. Okay? So, Pastor, sa ngayon, kumbaga, nasa atin lamang yung kumbaga, yung Holy Spirit laging nasa atin, tayo lamang ang lumalayo. Ganun po. Hindi naman tayo makalayo kasi nasa atin nga siya. Naka-indwell siya sa atin. Yung nga lang, ang mangyari, mananahimik siya sa buhay mo. Hindi kanya pakikialaman. Yes. Hindi kanya pakikialaman. At saka halimbawa, yung isang tao na naging alipin ng bisyo, di ba? Kristiyano. Sabihin natin Kristiyano, tapos naging alipin ng bisyo. Now, of course, that's going ahead kasi pupunta naman tayo sa New Testament time. Pero, isang Kristiyano na kahit na Kristiyano ay nagpapaalipin pa rin sa bisyo, hahayaan ng Espiritu yan, mananahimik ang Espiritu sa kanyang buhay. Hanggang ang sarili niyang katawan ay masisira. Yan ang sinasabi ni San Pablo sa Aklat ng Korinto. Kapag sinisubukan mong sirain ang iyong katawan, sisirain ka rin ng Espiritu. Yun ang mabigat dyan. Okay? So may kaibahan ang ministry ng Espiritu nung panahon
panahon ng mga Old Testament, saka panahon ng sa atin ngayon mga Kristiyano. Okay? So makita natin na in the time of the judges, bagamat napakasama ng kapanahunan na ito, masama ang kapanahunan ng judges ando doon pa rin ang Espiritu Santo. Pumipili siya ng mga tao para kanyang i-anoint bilang judge, bilang mamumuno ng bansa, para iligtas yung bansa mula doon sa mga dayuhan. So yun yung nangyayari dito. Now, punta naman tayo sa time of the monarchy. Ano naman ang monarchy? Ang monarchy, ibig sabihin, ito yung time ng mga hari. So this is First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles. Yan yung time ng mga hari. So sino ang kasunod kong tatawagin? Si Rem. Andiyan pa ba si Rem? Po. Rem, pakibasa mo yung awit 139 verse 7. Ito ay isang awit ni David. Okay. Wait lang. Pastor, awit 139 verse 7. Yes. Saan ako magpupunta upang ako'y mapatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Okay. So anong sinasabi sa iyo niyan tungkol sa banal na espiritu? Wala kang takas sa Espiritu Santo. Kayang kanyang abutin. Kahit saan ka nandoon, naroroon din siya. Susundan ka niya. So, makita natin na kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pakakawalan ng Espiritu Santo. Hindi ka niya pakakawalan kapag ikaw ay anak ng Diyos. May isa pang passage dyan. Take note ng Isaiah chapter 11 verse 2. Note nyo na lang. Isaiah chapter 11 verse 2. Isaiah 44 verse 2. Pakibasa ulit ito, Rem. Isaiah 44 verse 2. Saan si Rem? Pakibasa mo ulit, Rem. Isaiah 63 verse 10. Anong verse, ano ba sabi ko? Pastor? Isaiah 44 verse 2 pala, sabi ko. Isaiah 44 verse 2. Akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang. Tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. 44 verse 2. Yes po. Okay. So ano naman ang sinasabi sa iyo niyan? Helper siya po. Okay. Punta ka naman sa Isaiah 63 verse 10. 63. Ngunit sa kabila nito, sila'y maghihimagsik at pinaghati nila ang kanyang banal na espiritu dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Yeah. So anong ginawa ng mga tao diyan? Pinighati Opo. banal na espiritu. So yun yung tinatawag na grieving the Holy Spirit. Napipighati ang banal na espiritu at dahil doon nagiging kaaway sila ng Diyos. Nangyayari din yan sa ating kapanahunan. We can also grieve the Holy Spirit sa ating kapanahunan. So ang mabigat dyan, ang sinasabi ng Isaiah, nagiging kaaway ka ng Diyos kapag pinipighati mo ang banal na espiritu. Okay? So mayroon pa isang verse, wag na lang natin basahin, pero i-note nyo na lang. Ezekiel chapter 11 verse 19. Na sabi ng Diyos, I will give them an undivided heart and I will put a new spirit on them.
Okay? Mayroon naman tayo doon sa Zechariah chapter 4 verse 6. Yung alam natin passage na ito. Not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. Yan ang sabi lang sa atin dito na hindi natin kayang gawin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon sa ating sariling kakayanan o our own might, okay, our own power, but we can only do the work of God by the power of the Holy Spirit, by the Spirit of the Lord. So yun yung panahon ng monarchy. Nagtapos ang panahon ng monarchy noong actually nag-extend siya hanggang kasama pa diyan yung yung 400 silent years sa yung pagitan ng Malakay, Book of Malakay at saka ng Book of Matthew. Mayroong pagitan yan, dalawang aklat na yan na 400 years. So in that 400 years, silent ang banal na espiritu. Pero tatanungin ko si Edward. Tatalon ako kay Edward. O kay BJ pala, kay BJ. Mayroong 400 years na silence between the monarchy and the time of the Messiah. Anong ginagawa ng Espiritu Santo nun? Doon sa tayo, Malakay to New Testament? Oh, Malakay to Matthew. Mayroong silent years diyan na 400 years. So anong ginagawa ng 400 to 430 years? Anong ginagawa ng Espiritu Santo doon? Tahimik din siya? Siguro tayo, yung kumbaga kasi nga di ba after nung Malakay, yung pagdating na ni Jesus Christ, so pag kinonsib yung yung pagdating ni Kristo. Okay, so anong ginagawa ng Espiritu Santo? Piniprepare? Yan. He was preparing the world para sa pagdating ng Messiah. Doon sa 400 years na yun, diyan nangyari yung yung Roman Empire, naging yung Greek Empire, tinalo ng Greek Empire ang mga Persians. Okay? Tapos ang mga Greeks naman tinalo ng mga Romans. So the world was set up, sinet up ang world para sa pagdating ng Messiah. Kaya nung dumating ang Messiah, tugmang-tugma yung kapanahonan para sa pagdating ni Kristo. And everything was prepared by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-orchestrate kung sino mga hari ang lalabas, maging sa buhay ng mga Israelita. Yun, dyan sa panahon na yun, sa 400 years, lumabas sino tawag nito? Yung Maccabees, okay? Yung Syrian king na na kumbaga sa a type of the Antichrist, si Antiochus Epiphanes, kasi kino-consider niya ang kanyang sarili na Diyos at siya lang ang dapat sambahin. At yung mga Hudyo na hindi sumamba sa kanya ay kanyang ang word na ginamit ay in-slaughter niya ang mga Hudyo. He slaughtered them. Tapos si Antiochus Epiphanes din ay pumasok sa templo ng Jerusalem, kasi may templo nang na-restore niyan during that time. Pumasok siya at nag-offer, nagkatay ng baboy doon sa kabanal-banalang dako. Kaya nga, si Antiochus Epiphanes is a type of the Antichrist. Kasi yung Antichrist, yun din ang gagawin sa huling araw. Mag-o-offer siya ng sacrifice na abomination in the holiest of holy. Kaya huwag kayong mag-alaala naman kasi hindi na yata natin maabutan ang paglabas ng Antichrist. Baka tayong lahat ay ma-rapture na bago lumabas ang Antichrist. Yun ang ating pag-asa. Okay? So, mula doon sa creation, hanggang dyan sa monarchy, including the 400 silent years, yun yung masasabi nating sinasakop ng Old Testament. So, masasabi natin na maging sa Old Testament ay aktibo ang banal na espiritu. Bagamat hindi siya masyadong naka-highlight sa mga pages of the Bible, andun siya. Binabanggit siya. At marami siyang ginagawa
sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Okay? So we now go into the New Testament. Ang New Testament ay nagsimula sa time of the Messiah. Itong time of the Messiah, short period lang ito. This is a period of 33 years. Kasi iyan yung buhay ni Kristo dito sa daigdig. 33 years siya nung siya ay pinako sa krus. So, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, yun yung time of the Messiah. Okay? Ano naman ang naging papel ng Messiah, ng Espiritu Santo in the time of the Messiah? Siguro bumalik na yung listahan ko sa pangalan ni Edward. Edward. Ano sa tingin mo ang papel ng Espiritu Santo in the time of the Messiah? In the life of Jesus, especially in the life of Jesus. Ano tayo? Nagte-testify tayo. Nagte-testify. Nagte-testify siya kay Christ? Doon sa mga tao, ay, siyempre, kasi Kristo ay anak ng Diyos. Tapos, kinukonvict niya yung mga tao, yung unbeliever at believer. Okay. Okay, si Gemma, ano pang masasabi mo tungkol dyan sa Espiritu Santo during the time of the Messiah? During the time of the Messiah, Tay? Itong pang-anim na period dito sa the work of the Holy Spirit. Nakikita nyo ba yung ating outline? Hindi po. Pindutin nyo yung kay Chris, yung Chris Lasaka is presenting para makita nyo yung outline. Kita mo? Meron naman tayo. Hindi lang siguro napindot ni Gemma, kaya hindi niya makakita. Ngayon ko lang pindot. Pindot dito, nakita mo na. In the time of the Messiah, that time kasi, ano ba ibig sabihin yung nasa gospel na batay? Yung gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Yun yung time of the Messiah. Di ba ang nag-work that time sa gospel ay ang Panginoong Jesus. So ang ng Panginoong Jesus, kasi nung nag-baptismuhan si Jesus as a man, napuspos din siya ng Spirit. Okay. So, bumaba sa kanyang Espiritu. So, yung Espiritu Santo, siya yung nag-empower kay Jesus as a man para sa ministry niya. Okay. So, makita natin na even in the life of Jesus, kasi si Kristo, nung bumaba, talagang namuhay siya bilang tao. Sabi nga iniwaksin niya, tinalikuran niya ang kanyang privileges bilang Diyos. So yung kanyang, ano ba yung privilege bilang Diyos? Yung kanyang power, yung kanyang glory, yung kanyang prestige, ay tinalikuran niya. At sabi nga, He came in the form of a servant. Philippians chapter 2. So, bilang isang tao na napaka-humble ang kanyang pagkatao bilang isang servant. So, pero bakit sa kanyang buhay, in the gospel, makita natin yung grabe ang mga signs and wonders. Grabe ang mga himala na ginampanan ni Kristo. Why? Because Christ was empowered by the Holy Spirit. Sabi nga na Gemma, Espiritu Santo ang nag-empower kay Kristo. Okay? Ano naman ang relationship niyan sa atin? Sabi nga ni Kristo, greater things than this you will do because I go to the Father. Yan ang sabi ni Kristo sa John 14, chapter 12. Greater things than this you will do because I go to the Father. So, kita natin yung kanyang mga ginawa.
in the Gospels. And yet sasabihin niya, greater things than this you will do because I go to the Father. Paano mangyari yun? Paano mangyari yun? And yet makita nga natin sa buhay ni na Pablo, ni na Pedro, ni na John, ay intindi ng mga himala din na kanilang ginawa. Signs and wonders na kanilang ginawa. Ang sabi ni Kristo kasi, greater things than this you will do because I go to the Father. Kasi kaakibat doon sa sinabi niyang I go to the Father, mayroon siyang pangako na kapag uuwi na siya sa kanyang Ama, ipapadala niya ang banal na Espiritu. Para ngayon ang Espiritu Santo ay mag-i-empower hindi lang kay Kristo. Kasi nandoon na si Kristo langit eh. Ang i-empower ngayon ng Espiritu Santo ay lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga ang mga mananampalataya will now be able to do greater things kaysa ginawa ni Kristo. Because the Holy Spirit, the fullness of the Holy Spirit will now be given to the earth. Para ang church, ang iglesia na iniwanan ni Kristo sa daigdig ay magampanan ang kanyang commission, which is to preach the gospel. Tandaan nyo ang simbahan na iniwanan ni Kristo sa daigdig ay hindi niya binigyan ng komisyon na magpapalawak ng prestige o magpapayaman. Ang komisyon na binigay niya sa church ay to preach the gospel and make disciples. Yun ang kanyang iniwanang kautusan sa kanyang simbahan. Okay? So yun yung sa time ni Kristo. Nagtapos ang panahon ni Kristo nung siya ay umakyat sa langit. Nung umakyat siya sa langit, hindi nga nagtagal, 10 days after, dumating ang banal na Espiritu. Bakit natin nasabing 10 days after? Kasi, kailan nabuhay si Kristo? 3rd day after the Passover. Okay? On the 3rd day after the Passover, si Kristo ay nabuhay. Noong siya nabuhay, tumigil pa siya sa daigdig ng mga 40 days bago siya umakyat sa langit. Okay? Kailan bumaba ang Espiritu Santo? Sa araw ng Pentecost. Ang Pentecost ay 50 days after the Passover. 50 days after the Passover. So in other words, mula nung umakyat si Kristo, kasi nag-stay siya ng 40 days, nag-stay siya ng 40 days, mula nung umakyat siya, mga 10 days. Mula nung umakyat siya, mga 10 days dumating ang Espiritu Santo on the day of Pentecost. Okay? At yung baba ng Pentecost ay magpapasok sa atin doon sa panghuling period ng history. And that is the church age. The age of the church na nagsimula nung bumaba ang banal na Espiritu on the day of Pentecost. At ito hindi pa nagtatapos. Kasi matatapos ang church age kapag ang church ay nararapture na. Yan ang katapusan ng church age. Pag narapture ang church, uuwi na ang church doon sa piling ng kanyang minamahal na groom, ang Panginoong Hesus. Ano naman ang naging gawain ng banal na Espiritu sa church age? Sinong kasunod ni Gemma? Ay, si Chris na. Kasunod ni Gemma. Chris. Ano sa tingin mo, Chris, ang gawain ng Espiritu Santo sa church age? Siya ngayon, ang kasama natin. Ngayon po, sa church, ngayon po sa age po ng, siya po yung kasama natin ngayon. Tapos nagbibigay ng wisdom po sa atin and ang tawag dito. Siya yung humahawak sa buhay natin as a Christian po ngayon.
Okay. Yung kumikilos So, ito yung, sa church. ito yung sinasabi ni Kristo doon sa John 14, saka sa John 16. That He will be our comforter, He will be our advocate, our paraclete. So, yun yung mga gawain niya. Siya yung nagdadala sa atin ng presensya ng Panginoon. Yung pangako ni Jesucristo sa Great Commission na sa Matthew chapter 28 na, and I will never leave you nor forsake. I will be with you to the end of the earth. Ang magdadala nun, ng presensyang yun, ay ang banal na Espiritu. He will be with us, and He will never leave us nor forsake us. So i-summarize natin. Summarize natin. Ano ba talaga ang gawain ng banal na Espiritu? Mula doon sa ating napag-aralan. Gusto niyo ba yung mga passage doon sa time of the Messiah at saka sa time of the church? Gusto niyo ba yung mga passage? I-messenger ko na lang sa sa pastor's hour na Apo. Ano ko na lang sa pastor's hour na sa group chat natin yung mga passage. Parang pag-aralan ninyo. Dami mga passage kasi. Okay? So let's go to the summary. Summarize natin yung gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin. Okay? Bilang isang bahagi ng Trinity, ang banal na Espiritu ay tunay na Diyos. At ginagawa niya ang kanyang papel bilang pangatlong persona ng Trinity. Mula Genesis, maging hanggang sa Revelation, makita natin ang banal na Espiritu ang kumikilos. Okay? Gumagawa upang ma-implement ang plano ng Diyos, ang kanyang purpose para sa kingdom of God. Okay? So in our time, sa ating kapanahunan, we find Him doing the following roles. Letter A. Yan. In conviction. Siya yung nagko-convict ng mga tao tungkol sa kasalanan. At dadalhin sila doon sa conversion. Bawas ang itang tao ay na-convict at nagkakaroon siya ng tamang response, then that person will experience conversion. He will become born again. And he will become a new creation. Isang bagong nilalang. Kung saan ang luma ay wala na. Ang bagong pagkatao ay nandiyan na. Pangalawa, busy din siya. Gawain din niya ang mag-indwell sa mga believers. Hindi lang indwelling, kundi pati infilling. Okay? So, by indwelling in the believer and in infilling them with the presence of God, ang nangyayari, ang mga believers ay nagiging temple of the Holy Spirit. Ginagawa niya tayong templo ng banal na Espiritu. Yun yung indwelling and infilling of the believers. So are made a temple. Pinag-iisa niya. Parang isipin niyo yung isang bahay na ginagawa. Ginagawa niya tayo ang mga hollow blocks na pinagkakamada para mabubuo yung bahay. Sa kanyang indwelling presence, saka infilling function, siya ay binubuo ang body of Christ. Okay? Mababanggit din yan sa panghuli. Pangatlo, empowering believers. Siya nag-i-empower sa atin. Nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapangyarihan, upang mamuhay tayo in righteousness. Okay? Upang mabuhay tayo in faithfulness. He empowers us to live in righteousness and faithfulness. Okay? He empowers us to do the role, our papel in the body of Christ.
sa pamamagitan ng iba't ibang mga gifts na ipinagkakaloob niya, na dala niya. Kapag tayo ay na-indwell niya o na-infill niya, mayroon siyang dulot na mga gift sa atin. At yan ay pinapagamit niya sa atin para gampanan ang ating papel sa body of Christ. Pangapat, in consecrating believers. Okay? To consecrate is to set aside. Kagaya ni David, nung ating nabanggit na talata kanina tungkol kay David. Yung siya ay binuhusan ng langis, pinahiran ng langis ni Samuel. Actually, si David, makita natin, tatlong beses si David pinahiran ng langis. Yung unang pagpahid ng langis, ay yun yung nangyari doon sa ating binasang passage. Yung 1 Samuel chapter 16. Nakita natin, nung pinahiran siya ng langis doon, lumipas pa muna ang habang panahon bago siya nakaupo bilang hari. So anong purpose ng consecration sa kanya? The first time. Yung consecration sa kanya the first time was the Holy Spirit consecrating David. Siniset aside ng Espiritu Santo si David para doon sa kanyang gawain na magiging hari ng Israel. So hindi kasama doon yung timing. Pero sineset aside na siya kasi nga pa-exit na si Saul. Pero umabot pa yun na mahabang taon. More than 10 years pa yung inabot noon. Kasi mahaba buhay ni Saul eh. Kasi David naman, hinahanda. He was being prepared. So ganun din sa atin. Una, ikakonsecrate ng tayo ng banal na espiritu. Ihahanda ka niya. And then will come the second anointing, which is the commissioning. Iko-commission ka na niya. And then with the commissioning, will come the empowering. So yun yung trabaho niya in consecrating believers. Next. May trabaho din siya upang i-enlighten ng mga believers. Enlighten in relation to the scriptures. Kasi ang scriptures kasi ay inspired by God. The Bible is inspired by God. At hindi mo pwedeng basta na lang i-interpret ang Bible outside of the enlightenment of the Holy Spirit. Otherwise, ay magkakaligaw-ligaw ka. So, siya yung tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang scriptures. Makita natin ang ano ba talagang sinasabi ng Diyos sa atin. So, siya yung nag-i-enlighten sa atin so that we can understand the scriptures. Panganim. In times of trials, siya yung kasama natin. Siya yung nagpapalakas ng ating loob. Siya yung nagko-comfort sa atin. Kaya nga sinasabi, comforter. Siya yung nagko-comfort sa atin in times of trials. Siya tumutulong sa atin upang maging matagumpay tayo sa mga trials na ito, sa mga sufferings na ito. So, malaking bahagi ng kanyang trabaho ito. Napaka-importanting trabaho niya dyan sa ating buhay. Pampito. Yun, nabanggit ko na to kanina. In building the body of Christ. Siya yung nag-i-equip, siya yung pumipili ng mga tao na magagamit para sa building of the body of Christ. Siya ang nag-i-equip sa kanila. Siya ang pumipili, siya ang nag-i-equip. At siya din ang nagko-commission sa kanila. So ito yung tingin ko 7 gawain ng Espiritu Santo sa ating kapanahunan. Okay? Meron ba kayong katanungan? Any questions from my co-learners?
Any questions from my co-learners? Any comments? Wala. So bilang application, ano application natin diyan sa ating napag-aralan? Saan ba ako tumigil kanina? Kay Chris. So ang kasunod is si Kaoming. Kaoming, anong pinaka-application natin? Pagsamahin nyo na yung application ninyong dalawa ni Sister Christy. Kaoming, pagsamahin nyo na. Para isang ano na lang kayo. Ano application ninyong mag-asawa? Kaoming? Yung pong dikta ng Holy Spirit po, yun po ang kung ano po yung dinidiktas, yun po susundin natin. Halimbawa, sinabi, kung nasa na yung maliit na, may mga bagay po kasi na kuminsan, yung ating yung number yun. pandupang ito yung katawag sa self, may mga kuminsan nasusunod. Ngayon, kailangan pa pastor isang huli sa bawat natin sa Holy Spirit. Kung sa ganun yung gawain niya ay matupad po sa buhay natin. Okay. Okay, lalo na kung maliwanag at malakas ang udyok ng Espiritu Santo, kailangan talaga sundin. Dahil ang ating hindi pagsunod sa udyok ng Espiritu Santo ay isang dahilan upang mapighati natin ang Espiritu Santo. Reason that will grieve the Holy Spirit in our life is when we don't obey yung kanyang mga promptings sa atin, yung kanyang mga udyok sa atin. Okay? So, sa inyong dalawa na yung Kaoming, si Rem, ano naman ang iyong application dito, Rem? Sa akin naman po, parang nakita ko lang po, Pastor, na yung always acknowledge the presence of the Holy Spirit po. Okay. Always acknowledge the presence of the Holy Spirit. Okay. Bigay ka, in what way? Isang in what way? For example po, kapag katulad nga po nito, yung gawain natin, kasi nasa group nga po tayo. Siyempre, nakikita naman po natin. Siyempre, gawain din po kasi ito ng Panginoon na kailangan wag nga natin pong kaligtaan yung magtipon-tipon nga po sa Hebrews 10:25 po. Yun nga, parang yun yung ko po na in a way na kapag sinasabi ng Lord na umattend ka ng service or ano sa church, kailangan mong umattend. Okay. Okay, so iba pa. Mayroon ba akong hindi na-acknowledge na nandito? Mayroon ba akong hindi na-acknowledge na present? Si Des, nandito si Des? Edwards? Nandito si Des? Apo, tay. Si Jemima, nandito? Dito tayo, dito. Nandito? O sige, si Des. Des, ano application mo sa ating pinag-aralan? Des. Ay, sa akin yung application ko, yung Holy Spirit, hindi lang kumikilos siya, hindi lang noon, pati hanggang ngayon. Kumbaga, in every generations, siya present. Okay. So, dapat pagkatiwala natin yung next generation sa kanya. Tama? Opo, tayo. Okay, so si Jemima, diyan ka pa kanina pa Ayun nga po, Pastor. I-desire po yung in feeling ng banal na espiritu. Okay. So, sabi nga Ephesians 5:18, be continually filled with the Holy Spirit. Okay? But be not drunk with wine, but be continually filled with the Holy Spirit. Magkakontra yung dalawa Okay? So, sa gabing ito, siguro naunawaan natin kung paano kumikilos ang Espiritu Santo sa ating kapaligiran, sa ating buhay. So, sino ba yung meron pa yatang isang hindi ko na-record na pangalan.
Teka, sandali ha, titingnan ko ha. Hindi, na-record ko na lahat. Okay. So, para sa ating prayer, yun ang aking hilingin. Si Gemma uli. Gemma uli sa ating closing prayer. Gemma, closing prayer. Prayer, Gemma. Closing prayer. Concluding prayer natin. Concluding prayer. Closing prayer na tayo ngayon? Okay. Oo. So, sige, let us pray at James daw, prayer. James. May sinasabi si BJ. Yung concern niya nun, yung Elito, pasabay na. Ayan, tama. Prayer na niya. Saka yung iba, meron pa iba palang prayer concern sa kasamahan natin. May mga prayer concern pa. Maisama sa prayer. Yes daw po. Ano, ang prayer request ko yung sa final exam ko bukas. Okay. Take note mo dyan. Okay. Ano pa? Ano pa ibang prayer request? Prayer concern. Iya, pati James. Bram. Pasabay na rin si Bram. Ano mayroon kay Bram? Ano siya, parang nag-LBM. Okay. Okay. Thank you. Sister Gemma sa akin. Ano yun? Okay, sabi. Ano po, magkaroon po ulit ng panibagong trabaho si MJ kasi nag-close na po yung restaurant na pinapasukan nila. Okay. Okay. Thank you po. Sige. Okay. Panidiin mo muna si Bram ng wag niyo muna siya lang. Hindi ko kasi alam kung reaction niyan dahil nagpaturok siya sa polio. Baka yun ang nagpaturok effect. sa kapon eh. Sige. Ako na, James. Meron pa ba? Kung wala na, simulan mo na, James. Meron pa ba? Bago mag-pray? So, nauna na ipag-pray natin yung empowerment ng Holy Spirit sa ating lahat. I-apply na kaagad natin yung ating natutunan. Lord, maraming salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan ngayong gabi. Na tunay nga po na sa panahon ngayon ay talagang napaka-importante ng banal na espiritu sa buhay namin. Lalo na sa mga hinaharap naming sitwasyon. But Lord, sabi niyo nga po, dahil ang Holy Spirit ang kasama namin ngayon, tunay na ma-overcome namin ang lahat ng bagay na kinakaharap namin. Kaya Lord, patuloy namin hinihiling ang patuloy na pagpupuspos ng banal na espiritu sa aming lahat, Panginoon. Lord, every day in our lives, Lord, empower us, Lord. At sa tuwing kami ay mamumuhay sa araw-araw, ay mag-manifest ang power ng Holy Spirit sa aming buhay. Ingay, nagpe-pray. Ikaw lang po talaga ang tunay na pinagkatiwalaan namin, Holy Spirit, upang kami ay lubos na mananagumpay sa mundong ito. Build us, empower us right now in the name of Jesus. Lord, Nagkakaisa din po kami na nilalapit namin ang mga prayer requests dahil sinabi mo sa yung salita saan man 2 o 3 o higit pa na nakakaisa sa prayer. You are here to answer our prayer, O God.
Lord, we lift up to you, Nanay Hinya, Lord, na mag-undergo ng operation, O God. I-anoint mo yung doktor upang sa ganun maging successful ang operation, at we pray na i-provide nyo ang financial need nila, Nanay Hinya, O God, sa mga oras na ito. And we declare, Lord, na matagumpay na operation kay Nanay Hinya. Ganon din po, Lord, pinagpipray ko si Bram Bram, na ipuin mo na yung makapangyarihang kamay, kung ito man ay effect ng injection, Lord. We pray na ikaw ang mag-heal in the name of Jesus. And thank you for the healing, O God, right now. Ganon din po kay Des, Lord, na kukuha ng final exam. Ikaw po magbigay ng wisdom sa kanya. Dahil ang promise mo sa iyong word, lahat ng mga anak mo ay sasamahan mo sa lahat ng ginawa upang magtagumpay. Sa ganon, patuloy na ma-display ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay ng iyong mga anak. Kaya we declare, Lord, wisdom by this, Lord, at we pray physical strength din po, Lord, sa kanya, at good health, O Lord, lalo-lalo na sa kanyang araw-araw area. Cover her with your precious blood, Lord. Protectionan mo siya, lalo-lalo na sa kanyang pagdadrive, Lord. Maraming salamat. At ganoon din po ang prayer request ni Rems, Lord, yung kanyang husband, Lord, na nawala ng trabaho. Dinideclare namin, you are our great provider, Lord. Ikaw ang bigay ng panibagong trabaho sa asawa ni Rimrim, Panginoon, na kung saan yung trabaho na yun, Lord, ay pagpalain mo sila ng lubos-lubos, Panginoon. Kung saan, Lord, ang trabaho na yun ay gamitin mo para lalo pang silang mapalapit sa inyo, Panginoon. Kaya ikaw po ang mag-lead doon sa work na inihanda mo na sa asawa ni Rim, O God, sa pangalan ni Jesus. And we thank you dahil ngayon, Panginoon, ay na-receive na po namin ng kasagutan sa prayer. Ganon din po, Lord, pinagpipray din po namin si Ate Seni, Lord. We declare complete healing right now, O God. Even, Lord, sa aming paglakad papunta sa City Hall bukas, samahan mo kami. Nawa, Lord, matapos na ito at maibigay na po sa amin ang mayor's permit ng simbahan, Panginoon. At pangunahan mo kami sa lahat ng gagawin namin, lalo na sa pagpunta doon sa lupa, pagpunta sa kanila Dodong, maging si Ate Seni ay mapuntahan din po namin at maipag-pray man lang. Lord, samahan mo kami sa gagawin namin sa araw na bukas. We ask divine protection, O God. Lord, we pray din po, Lord, sa mga oras na ito na patuloy mo i-reveal ang mga bagay na nais mong gawin sa church, Lord. And we declare, Lord, na sa taon na ito ay maranasan na namin ang mga pagganap at pag-fulfill ng iyong mga promises sa simbahan, Panginoon. Kaya patuloy kang kumilos, Lord, sa mga gawain, maging sa mga live stream, O God, magkaroon ng impact, ng anointing, Lord, sa mga nanonood. Mayroong maranasan silang kapangyarihan na sila ay magkaroon ng change at yet sa lahat encounter with you, Lord. Maraming salamat at pagpalain mo po even yung Passion Family, Lord. Pagpalain mo sila, patuloy mo pong provide ang mga pangailangan nila. Lord, we pray, Lord, na kumilos ka sa mga pangyarihan ng kapanaanan. Even din po, Lord, sa mga oras na ito, pinagpipray ko rin po na ikaw ang we ask favor, O God, sa pagkuha ni Michelle ng
kanyang passport, Lord, ay i-allow niyo po na makaalis siya para din magmaayos ang kanyang buhay. And we pray, Lord, na makuha din siya agad ng passport dahil hinihingi na po siya ng employer. Pag mayroong passport ay makaalis na siya kaagad-agad, Panginoon. At maging yung health niya po, Lord, we pray na sa pag-check niya ng medical ay magiging negative lahat, Panginoon. Salamat po. And we declare answer prayer, we declare victory in Jesus' name. Amen.